Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Handa ka na bang matuto? Kung handa ka na, tara na at simulan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagkakaroon ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Nasabi at nagawa mo rin ito nang walang pag-aalinlangan o takot anuman ang maging bunga nito. Ngayong araw, dadako naman tayo sa pag-aaral kung paano susuriin ang isang pahayag, bagay o pangyayari bago gumawa ng anumang hakbang o kilos. Ipababatid sa iyo sa araling ito ang mga panggagalingan ng impormasyon na maaari mong gamitin. Kabilang nito ang mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at pagsangguni sa taong kinauukulan. Paano mo nga ba inaalam ang totoo? Ano-anong paraan ang ginagawa mo upang matuklasan ng katotohanan? Sino-sino ang iyong tinatanong upang makakalap ng tamang impormasyon at mabatid mo ang katotohanan? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbang batay sa mga nakalap na impormasyon. Kumakailan lamang ay nagkagulo ang mga tao dahil sa paglaganap ng sakit na COVID-19. Magkakasalungat ang mga ulat na mapabasa at mapapanood. May mga nagsasabi at naniniwala na nasa paligid lamang ang virus habang ang iba ay hindi. Nalito rin ang mga tao sa ipinatupad ng mga alituntunin sa panahon ng quarantine. Maraming mamamayan ang sumasangguni sa hindi tamang batayan. Naniniwala kasi sila sa mga sabi-sabi ng iba. Ang iba naman ay sa maling tao nagtatanong. Dahil dito, mahalagang masuri mo ang mga impormasyong iyong natatanggap. Nararapat rin na ikaw ay maging mapanuri sa mga balitang iyong pinapakinggan, mga patalastas na iyong nababasa, naririnig o kaya napapanood, o kaya sa mga programang iyo ding pinapanood sa telebisyon sa araw-araw. Ang mga ito ay nangangailangan ng gabay at pagsangguni sa mga nakatatanda o kinauukulan. Sa tingin mo, bakit mahalagang masuri mo ang mga impormasyon? Halina't pakinggan natin ang tulang pinamagatang Maging Mapanuri na isinulat ni Mary Joy T. Flores. Suriin mabuti ang balitang narinig. Baka peking anunsyo iyong maihatid. Ang iba'y maniwala kung hindi kikilatisin. Katotohanan lamang ang dapat sabihin. Patalastas na panood, suriin ang pakay, mga nakatalang datos, alamin kung tunay. Bawat detalye ay dapat mong siyasatin, kung kahinahinala ay baliwalain. Balitang nakalap, huwag agad ipagkalat. Baka mali ito, ikaw at iba ay mapahamak. Tiyaking mabuti ang totoong pinagmulan, sumangguni sa kinauukulan kung kinakailangan. Sa makabagong panahon na nagkalat ang mga impormasyon, mahalagang masuri mo ang mga ito. Hindi ka dapat agad-agad na naniniwala rito. Kailangan ding maging tiyak ka muna bago mo ito ipaalam sa iba. Ang pagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbang ay dapat taglayin ng batang katulad mo. Sa pamamagitan nito, makasisigurado ka na tamang pasya ang iyong mabubuo at tamang kilos din ang iyong magagawa. Muli, maging mapanuri, sumangguni sa kinauukulan, makinig sa radyo, manood sa telebisyon, magbasa ng mga pahayagan at mga anunsyo upang makakalap ng impormasyon. Pag-isipan kung tama ang mga nakuha mo sa mga ito bago maniwala.
Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Marami ka bang natutunan? Mahusay! Muli, ako si Teacher Chris, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Laging tatandaan, ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi maaasahan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!